Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Kung hindi pa po kayo subscribe sa Veritas YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi po kayo nakafollow sa Veritas Meta or Facebook page natin, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Maalala natin na umattend siya doon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong January 19. Kaya lang, maraming nagsasabi na hindi naman daw napaamin si Bunuan. Panay-dinay lang daw ng mga akusasyon sa kanya. Kaya sabi, lusot naman daw si Bunuan. Ngayon ang tanong, lusot nga ba si Bunuan? Safe na ba si Bunuan? Ang totoo niyan, mga kabunyog, mga kababayan, hindi po safe si Bunuan doon. Kahit naman dininay niya yung mga akusasyon sa kanya, yung mga aligasyon sa kanya, hindi siya safe doon. Yung sa hearing na yon, nung tinanong siya, totoo ba yung mga aligasyon sa kanya na mayroon siyang 32.8 billion na allocables? Totoo ba na tumatanggap siya ng kickbacks tulad ng mga sinabi doon sa sinumpaang salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo? Dininay lahat yun ni Bunuan. So dahil dininay niya, hindi naman siya tinanong pa, safe na ba siya doon? Ligtas na siya na hindi na siya mapapanagot? Hindi po. Sa totoo lang, mayroong ipinail sa kanyang complaint o reklamo sa DOJ. Ang kaso niya doon, plunder. At nasa preliminary investigation na yon. Kasama niya doon si Jinggoy Estrada na respondent. Kaya hindi pa siya ligtas. Hindi naman ibig sabihin na pagdating doon sa Senado ay hindi ka masyadong ginisa, ay ligtas ka na. Iba naman yung sa Senado kaysa sa DOJ. Sa Senado, in aid of legislation. Pero dun sa DOJ, preliminary investigation yun. Ibig sabihin, kailangang sagutin mo doon punto por punto yung mga aligasyon sa'yo. Kasi may mga ebidensya yun eh. May mga testigo doon. Samantalang sa DOJ, hindi ka naman obligadong sagutin punto por punto yung mga aligasyon or akusasyon sa'yo. Yung general denial, yung dinidinay mo, yung akusasyon sa'yo, pwede sa Senado. Pero pagdating sa DOJ, hindi. Kasi preliminary investigation yon. Kaya hindi paligtas itong si Bunuan. Hindi safe yan. Sa katunayan, pag hindi niya nasagot ng maayos yung mga aligasyon sa kanya doon, yung mga ebidensya at testigo laban sa kanya ay hindi niya makounter, tuloy ang pagkaso sa kanya sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan. Kaya nga ang tinatawag counter affidavit eh. So ang dapat na isubmit niya, counter affidavit. Ibig sabihin, yung kontra sinumpa ang salaysay niya. Hindi pwedeng sasabihin niya lang, dinidinay niya yung lahat ng aligasyon sa kanya. Pagka ganun ang ginawa niya, matutuluyan siya. Ang mangyayari dyan, ang magiging resolusyon o desisyon ng DOJ Panel of Prosecutors ay may probable cause kasi hindi niya masagot eh. Hindi niya makounter yung mga aligasyon, yung mga ebidensya, mga testigo laban sa kanya. Dapat i-counter niya. Pag hindi niya kinounter, hindi pwede yung ginawa niya sa Senado. Kasi pag sa Senado, sinabi niyang hindi yan totoo. Pwede ka bang kasuhan? Hindi, kasi Senado naman yun eh. Pero sa DOJ, once na magsabi kang hindi totoo yun, anong patunay mo na hindi totoo yun? Dapat i-counter mo yung mga ebidensya at testigo laban sa iyo. Pag hindi mo ginawa yon, hindi ka safe. Kaya yung mga nagtatanong, safe ba si Bunuan doon sa sa kanya, mga aligasyon sa kanya dahil dininay niya ito sa Senado? Hindi. Sa Senado, safe siya. Pero sa Senado, safe siya. Pero sa DOJ, Panel of Prosecutors, hindi. Sa katunayan, may final ng reklamo sa kanyang plunder. Correspondence niya si Bato de la Rosa ay si
correspondent niya si Jingo Estrada. Kaya hindi pwede, kailangang ayusin niya ang sagot niya. Kaya ang mangyayari kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan, ipapatawag uli siya. Ayon kay Senador Ping Lacson, ipapatawag uli siya sa Senate Blue Ribbon. At sasagutin niya yung mga marami pang tanong sa kanya. Kung hindi siya nagisa noong nakaraan, doon sa susunod na hearing daw, talagang gigisahin na siya. At habang nag-a-attend siya sa Senado, kailangan niya ring sagutin, counter affidavit ang isubmit niya doon sa DOJ Panel of Prosecutors. At mabigat yun kasi plunder eh. Plunder yung nakasampa sa kanya doon sa DOJ. Kasama niyang correspondence doon si Jingo Estrada. Ayan. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano yon? Ang mga ebidensya laban sa kanya, yung kay Yusek Bernardo, na mga sinumpaang salaysay. Kaya actually, ito nga, medyo dito may kailangan ding baguhin ang tagapagsalita ng Malacanang, si Yusek Claire Castro, kasi wag niya dapat depensahan si Bunuan. Hayaan si Bunuan magdepensa ng sarili niya. Kasi sinasabi ni Yusek Claire Castro, inaasahan naming sasabihin ni Bunuan lahat ng katotohanan. Ay pagdating niya dun sa Senado, dininay niya naman lahat. O di, wala naman siyang sinagot eh. Ang sinabi niya lang, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Paano mo ngayon sasabihin niya ang lahat ng katotohanan? Ang sagot mo lang naman, ang sagot mo lang naman, hindi totoo yan. Ganun ba yun? Ganun ba yung pagsabi ng lahat ng katotohanan? Kasi sabi ni Yusek Claire Castro, inaasahan namin na si dating Secretary Bunuan ay magsasabi ng katotohanan. Kaya hintayin natin siya kasi sasabihin niya yung buong katotohanan sa hearing ng Senado. Pagdating sa Senado, ang sabi niya lang naman, hindi totoo yan. O ngayon, paano mo ngayon masasabi? Yun ba yung buong katotohanan? Pero pagdating sa Senado, sa DOJ, hindi na pwede yan. Yung general denial niya na yon, hindi na pwede yan. Pagdating sa DOJ, kailangan sagutin niya na yan. Kung hindi, ang magiging resolution ng DOJ, sampahan ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaya hindi pa yan safe si Bunuan.